Muli, magandang gabi at tayo po ay magsama-sama ngayong gabi for the second topic this evening. It's about Pathfinder Club Outreach. Dati ang pangalan nito ay Pathfinder Leadership. Ang Pathfinder Leadership ay hindi na ginamit dito sa BSTC ng MGT sa kadahilan ito ay ginagamit ngayon sa SYL. Kaya yung dating pangalan ng Pathfinder Leadership, ito ay naging Pathfinder Club Outreach. Ito ay binago, ni-revise, at may mga additional na ito po ay merong mahalagang idinidiin sa topic na ito. That's why before we proceed, I request to everyone, let's bow our head for a short prayer. Shall we pray? Mapagpala at dakila po namin Diyos sa gabing ito. Muli po kaming lumalapit sa inyo, Panginoon. Samahan niyo ba siya po sa amin, sa aming pag-aaral, pag-training ng BSTC for these MGTs. I pray to the Lord, thou open their hearts and minds to understand and scrutinize the lecture for this evening. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Kapag pinag-usapan ang salitang club outreach, ano po ang unang bagay na pumapasok po sa inyong isipan? Any idea? Pwede po sumagot. Community. Ano pa? Community. Yes. Community. Thank you very much. Ano pa? Community. Ano pa? Any idea? Community. Community. Evangelism. Ano pa? Evangelism. Evangelism. Okay, thank you. So, tama po lahat ang inyo pong sinagot. So, yan po ay napapalo po sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ang say po sa aklat po ng Isaiah, chapter 52, verse 7, ito po ating mababasa. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bridgeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that set unto Zion, thy God reigneth. Napakaganda po ng panimulang talata ng ating pong pag-aaral ngayon, ng ating lecture ngayong gabi. This text, when prophet Isaiah, he saw the Israelites na kung saan sila po ay medyo nakitang tumataliwas na sila sa mga tagubili ng Panginoon para sa kanila. Kaya isang mahalagang paalala para sa kanila ang sinabi ni Prophet Isaiah. So dito sabi rito, sabi naman ni San Pablo sa kanyang sulat, ang sabi rito. Sa Romans chapter 10 verse 15, ito po ang ating mababasa. Ang sabi po rito, and how shall they preach? They preach except they be sent. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good tidings. Alam po ninyo, ito pong talatang ito, kapag tayo po ay nakishare ng gospel ng ating Panginoon, sabi rito, the blessings that we receive, it is more important than any good tidings, kundi ang isang pagpapala na ating mararanasan ay walang iba, kundi ang katuwaan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Kami po ay naglilingkod po noon sa North Philippine Union Conference for almost 5 years or 4 years. Especially, I am the Pathfinder coordinator. We have no salary. We are voluntarily work for them. But if you ask me, I'm happy. I'm enjoying the ministry. Of course, I'm enjoying the ministry because in serving the youth and all the willing to be trained as a master guide, we have received glad tidings of good things. That's the good blessings that we receive. The biblical requirement for this seminar
will remind us. What are those? Go you therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to serve all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. This is found in the book of Matthew, chapter 19, verse 20. This text will commission us to, to spread the gospel, to share the gospel to all the world. In order for us to become the part of this ministry, you train as MGT. You mean to say, not only you be trained as a master guide, but you send as what? An effective gospel worker ng ating Panginoon. Kaya ito po ay isang paalala para po sa atin. It's very important na ito po ay dapat po nating maunaw at maintindihan. There are biblical requirements that we need to know about the step of process. First, the evangelism. Tama po yung sabi kanina. Club outreach which include evangelism. What evangelism it means? It means teaching all nations. When we talk about all nations, it includes people, groups, nationalities, races, etc. How about the gospel? A gospel means a good news. It's about Jesus' atoning death and resurrection. This is one of the focus when we train of MGT. There are many questions before, especially sa ating pong mga church officer. They always ask, what is the connection of pathfinding ministry in evangelism? That's why not the same today, when we talk about pathfinding ministry before, the church officer, they are close-minded when we talk about pathfinding ministry. Because they always insist pathfinding ministry is not being part of evangelism. But now, based from different perspective explanation, the pathfinding ministry, one of their goal is what? Being part of evangelism. So, this is one first step. The second step will be baptism. The first step of obedience for those who have received Christ and the act that publicly confirmed them as members of the Christian congregation. Kung kayo po ay meron na ba kayong mga checklist? Kung may mga checklist na po kayo, one of the requirements to become a master guide is to be what? A baptized in our denomination as Seventh-day Adventist. You will not become a master guide unless you will be baptized in our denomination. It's one of the requirements that we need to fulfill for in our checklist. So I hope all of you are baptized in our denomination. Next, number 3, discipleship. The process of teaching Jesus' new followers doctrine, Christ-like living. So, ang tanong ninyo, Sir, pagkatapos ng nagtiring dito, paano kayo maging disciple? Of course, being part of this training, you will become a disciple. In what way? You train today to become a disciple of Christ. You train today to become a future full-fledged master guide. After you invest as a master guide, you will send and teach the other people to train also. And that's will become a disciples of master guide. Kaya dito po ay sabi natin na meron pong malapit na ugnayan ang pagiging isang disipulo sa pagiging isang master guide. Di ba nung panahon po ni Kristo, actually, ang disciple, it means ay learner o student o trainees, mga kapatid. But, pagkatapos nyo maging train, at all the time you become a trainees or disciple or learner, after you become or you invest in a master guide, you are the one to send to train another batch.
and you are the one who lead for this uh, club or group in your churches. Kaya ito po ay mahalaga sa ating gagawin. Next, the scope and strategy of Jesus' Great Commission begin in Jerusalem. Then, from Judea, then to Samaria, and the othermost parts of the earth. Evangelism is to be comprehensive. All fronts push outward. Home, village, district, city, nation, and the entire world. Sabihin nyo, sir, para po yan sa ano personal sa Sabbath school ganyan po yung yes. So ibig sabihin kung paano ang Sabbath school ay nagpo-promote about evangelism and discipleship. The same with this part of the Great Commission in our being requirements in BSTC, the club outreach program in about evangelism. And then sabi rito, may I ask you, what is Christ's method? Sabi rito. Ano ba yung Christ method na sinala natin narinig to? Ano ba yung Christ method na sinasabi? Sino ba rito yung elder dito? May elder ba rito? Si Sir Mark. Elder po ba kayo, Sir? Sir Mark Aisorena? Elder po ba kayo? Opo, Okay. opo. Lagi natin narinig yung salitang Christ method. Ano bang ating pagkakaintindi sabi ng Christ method? Sabi. Dapat tayo po ay lumakad kung paano lumalakad ang ating Diyos. Yes, to follow the footsteps of Jesus. Sabi rito, Christ's method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their good, who showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he bade them, follow me. That's the last word that Jesus mentioned for his disciples. Kaya dito, i-ano po natin to, i-didiin po natin to. Ano sabi rito, no, follow me, na ginawa ni Christ in method alone, sabi rito, mingled with men as one who desired their good, showed sympathy for them, ministered to their needs, won their confidence, and sabi rito, follow me. Ito po ang ginawa ni Christ. Jesus want to follow his footstep na dapat po ay dapat din natin gawin habang tayo po ay nandito sa lupang ito. Okay. Ayon po kay John Wycliffe, mga kapatid, ito po ang kanyang tinuturo regarding po sa ating sabi niya, preach the gospel to the poor. Alam po ninyo, meron po kasing isang church dito sa Manila. They consider themselves as elite. Alam mo yung elite, di ba? Yung may sinasabi sa lipunan, yun ang target po nila. Mga kapatid, unfortunately, sila po ay tawag dito, nag-budget for how much, maybe millions of budget. Ang nangyari po mga kapatid, ay ang kanilang target ay mga elite. Every night, nasa hotel sila, pinapakain. Ano po yun? Almost at 15 days na crusade, sabi natin, for the elite. Alam mo nyo, nakakalungkot lang. Yung kanilang target na elite ay iba po ang kanilang naging bunga ng kanilang evangelism. Ano po yung kanilang naging bunga? Instead of elite, ang kanila pong naakay ay mga maliliit, mga kapatid. Ang ibig ko sabihin, yung pong mga mahihirap po ang kanilang na akay sa kanilang ginawang crusade. That's why, sabi rito, in preaching the gospel, don't expect with a good catch of fish. Ang evangelism or the gospel will be preached to all the people. Either, what is your status in your community? Next, organize a group of preachers. Di ba? Ayun kung meron po dito sa inyo ng IICD. Meron ba dito sa palagay ko meron dito yung dito sa Southern Luzon, Philippine Union Mission, ICD. Yung sabay Sabbath School na tinuturo po na mag-train as a preacher. Ito po ay pagsasanay po ito na ginagawa. At the same time, meron tawag na certification for teacher. Kaya mga kapatid, ito po ay sinasanay upang
ang mga bawat kapatid ay masanay. Especially po dito po sa atin sa training na tayo po rito ay dapat matuto po tayong manalangin, matuto po tayong mag-preach, mag-lecture. Tayo po ay, when we become a master guide, malay nyo, one of these days, kayo na magle-lecture, hindi na kami. Sapagkat kayo ay naturuan na, nasanay na for this kind of training. Number 3, thought in the marketplace, streets of great cities and our lanes. Di ba kapag meron tayong tinatawag na Global Youth Day, o kaya yung meron tayong tinatawag na mga pamimigay ng mga pamphlets in our streets, mga kapatid, ito po ay ginagawa po natin every year at naging programa po ng ating iglesia. Sought out the aged, sick, and poor, the gospel doctor. Sabi rito na dapat po nating alamin, sino ba si John Wycliffe? The first translate the Bible into English. Siya po yung nag-translate ng Bible from sa English from the original language. Okay. Sino naman si John Huss and Jerome Pratt? With his life under threat, Huss traveled throughout the surrounding country, preaching to eager crowds. So, ibig sabihin, ito po ang naging buhay po ni John Huss, mga kapatid. Sino pa? Si Jerome, sabi rito, accepted the teachings of Wycliffe and joined the reform. These men, God was leading the people out of the darkness of Romanism. So mga kapatid, ito pong mga taong ito, because of the gospel they receive from the Bible, they accept Jesus as their personal Savior. And now, their lives are being meaningful and share the gospel to other people. Kaya dito mga kapatid, ay mahalaga na malaman po natin kung paano po ang evangelism ay nagsimula sa ating denomination. Next, sino man si Martin Luther? First, Martin Luther, a champion of truth, set before the people the offensive character of sin, thought them that is impossible for man by his own works, lessen its guilt or evade punishment. Only repentance toward God and faith in Christ can save the sinner. The grace of Christ cannot be purchased. It is free gift. Sabi rito, ang sumikat po kay Martin Luther yung kanyang 95 thesis na kanyang ating pong binabasa at nabasa na sa panahong ito. Kaya sabi rito, ito po ang ating mabasa mula sa testimony. Sabi niya, when we labor diligently for the salvation of our fellow men, God will prosper our every effort. When are to make our everyday duties acts of devotion, constantly increasing in usefulness because we see our work in the light of eternity. A kind of courteous Christian is the most powerful argument that can be produced in favor of Christianity. And divine aid combined with human effort will enable them to reach a high standard of excellence. The LE should be chaste like Joseph, meek like Moses, and temperate like Daniel. Then the power will attend him wherever he goes. Kaya ano pa sabi rito? If those who know the truth would practice it, methods will be devised for meeting the people where they are. Anong ibig sabihin po ng ating ito pong slide na ito? Mga kapatid, in a simple explanation sabi rito, kung ating pong buhay ay ating pong i-dedicate sa gawain ng Panginoon, kung ating sarili ay lagi po nating italaga sa gawain ng Panginoon, it is very effective life that we have if our lives in this world we totally dedicate for His ministry. Kaya dito mga kapatid, kung ating tingnan, binabanggit ang pangalan ni Joseph, ni Moses, ni Daniel. Those patriarchs in the Old Testament, it shows their effort. They dedicate themselves in order to become a ministers of God. The same as we today, a part of MGTs. Kung tayo po ay magpapatuloy sa pagsasanay, we have much wisdom and knowledge to become an effective workers in the ministry of God.
The canvassing work properly conducted in missionary work for the highest order, and it's good and successful a method can be employed for placing before the people the important truths of this time. Alam mga kapatid, isang way kung paano po ang evangelism ay naging effective because of canvassing work through the books that they've been shared from other people. Kaya minsan, ang nakakalungkot nga lang, tayo po mga Adventist, yung mga writings in the books of Ellen G. White, tayo po ang wala sa ating tahanan. Tayo po ay nagbebenta nito, pero tayo mismo ay hindi nakikita sa ating tahanan. That's why sabi rito, malaki po ang role na ginagampanan ng canvassing work as part as far as evangelism is concerned. Okay. Sabi po ni Bruce M. Wickwire Sr., sabi niya, 50% of SDA may trace their Adventist origin to visit an early long before, during, and after 20th century. Totoo po ito mga kapatid. Bakit ang sabi rito? Sa pagkasamagitan po ng LE, sa ating pagdadalaw sa mga bahay-bahay, minsan retrace po natin yung mga dating mga Adventist. Kaya ito po ay mahalaga. Ano po sa anong pamamaraan? Sa kadahilanan po na sa ating pong pagbahay-bahay, minsan nadidiscover natin, siya pala ay dating Adventist sa probinsya. Nang siya po ay makarating sa Manila ay siya po ay nag-backslide na at hindi na nagsimba. Kaya kapag tinanong mo, ang sasabihin sa'yo, ay wala po kasi ako nakitang church dito sa Manila. No, mga kapatid. Pero dahil po sa isang canvassing work through visitation, atin pong nalalaman at nadidiskubre ang mga dating Adventist na lumuwas ng Maynila o sa ibang lugar. God's promises are absolute. Sow the seed, there will be a harvest. When the spiritual state of society in a community or in a nation appears hopeless, we must realize that nothing is possible with God. Kaya mga kapatid, dito po ay sabi nga, kung tayo ay may itinanim, meron po tayong aanihin. Paano po tayo magtanim? Magtanim po tayo ng mabuting salita ng ating Panginoon. At ito ay ating ma-harvest pagdating ng panahon when it become matured at kanilang malaman ang katotohanan. Nalo ko mga kapatid, during my college days, meron po kaming Voice of Youth sa Tondo. Hindi ko alam, doon po sa lugar na nagdaos po kami ng Voice of Youth, meron pong tatlong magkakaibigan na gabi-gabi dumadaan doon sa venue po ng aming Voice of Youth. Alam po niyo mga kapatid, ang naging isang magandang resulta. Nung ako po ay mag-appeal regarding po for the baptism, I don't expect these three men na hindi ko nakikita gabi-gabi. Pero nagkakataon naman na magsimula ang na ako'y magsalita for the Voice of Youth. Ano mangyayari kapatid? They decided to accept Jesus as their personal Savior. Alam bakit? Nung tinanong ko sila, sabi ko, hindi ko kayo nakita dito dumadalo. Pero bakit nung nagkaroon ng appeal for baptism, bakit kayo ay nag-decide na tanggapin si Kristo? Sabi niya, wala kami man dyan sa loob ng simbahan. Pero sa aming pagdaan gabi-gabi, kami ay nataniman ng mabuting binhi. At ang mabuting binhi na yan, sabi niya, ito ngayon ay ma-harvest na sapagkat tinanggap namin si Kristo bilang aming tagapagligtas. You know mga kapatid, is a good news. Ito po ang, kapag meron kang itinanim, meron kang anihin. Kaya dito po sabi natin pag-aral, papasok na po tayo ngayon sa ating outreach program o sa ating club outreach. So ibig sabihin, yun ang background po kung paano tayo magsisimula sa outreach sa ating club. Next, sabi rito, ngayon, itutuloy natin kung paano po sa ating club ang outreach, club outreach. First, sabi rito, staff to staff. Dito na po tayo mga kapatid, ang sentro po ng ating pag-aaral. Recruiting staff members is often the most challenging task of the club director. Tanong ko po sa inyo, si MGT Maya Andres. Ma'am, sa inyo bang club, meron na ba kayong mga staff? Meron na ba kayo?
Meron na po. Okay, meron na kayo. Ibig sabihin, ang pagpili ba ninyo sa inyong mga ng inyong members ay mahirap ba o madali? Mahirap. Oh, di ba? Tama ba yung sinasabi po ng ating lecture? Is the most challenging task of the club, especially the club director? Di ba? Opo. Bakit mahirap? Kasi unang-una, ito ay parang bago sa ating pandinig at ang programa ng Pathfindering Ministry. Ang isipin mo, parang mahirap yan parang hindi ganun kadali. Kasi ang ibig sabihin, ito ay challenging, especially pag yung isang club director. Di ba? Kasi isipin mo, wala akong experience dyan, hindi ko alam yan. Kaya tama pala yung sabi ng ating unang part ng ating outreach connection, pagpili ng staff to staff. Pangalawa, finding people who are willing to give their time and who have the necessary skills can be difficult. Tama ba hindi? Tama ba? Yung pipili ka ng mga tao na willing silang ibigay ang oras kapag sila nagte-training na. Tama ba hindi? Walang Tama sumakase. po. Tama. Bakit? Ngayon, hindi pa nyo masyadong maramdaman. Later on, kapag ang training ay medyo rigid na, malaman ninyo kung papaano ito nagiging isang, sabi natin na, magiging mahirap. Bakit? Time will come, sabi natin, sabi nyo, sir, parang na mahirap. Kaya sabi nga, kapag kami po ay nagkaroon ng investiture, isa lang po ang aking motto dyan. Many are called, but few are finished the course. Sabihin kanina, ilang kayo? 18 kayo, di ba? 18 kayong MGTs ngayon. Ang tanong, kapag kaya sa panahon ng investiture, ilan pa kaya ang matirang matibay? Bihira po kung kompleto po ang MGTs na nag-induct na nakatapos din na 80 na yon na kompleto po ang kanilang requirements and training na maging isang full-fledged master guide. Kaya ito mga kapatid ay pinapaalala po ito. Bakit? Totoo. Kasi ang kalaban mo rito ay oras, panahon. Especially yung po may mga career men and women na o kaya may mga anak na inaalagaan na malit na bata. Medyo mahirap. Kaya kailangan po rito ay sacrifice para po tayo ay maging staff or matapos po natin ang checklist natin sa training ito. And then, non-Adventist staff, especially skills. Ito pa isang mahirap. Ang tanong nyo mamaya, sir, pwede bang maging staff ang non-Adventist? Sabi rito, mga kapatid, dito po sa ating pong pag-aaral, pwede na po siya maging staff, pero hindi siya pwedeng ma-invest as a master guide. Kahit meron siyang special skills. Kasi sabi ko nga kanina, ang isang requirements to become a master guide is what? Ikaw ay dapat be baptized as a 7-day Adventist. So, ito pong pag-recruit ng staff to staff. Next, in Outreach Connection, staff to Pathfinders. Sabi rito. Paano nangyari ito? Sabi rito, Pathfinders are generally non-members of the church who attend church every week. So, ibig sabihin, linuwagin ko Pathfinders are generally non-members of the church who attend church every week. So, ibig sabihin, dito po tayo magkaroon ng challenge mga kapatid. Pero ito pong connection na ito minsan ay hindi applicable. Kasi karamihan po ng mga staff ng Pathfinder, most of them, ay nasa loob po ng church. Alam po ninyo ngayon ay lagi pong nating kung kayo po ay nakanig ng community-based Pathfinder Club. So ibig sabihin itong community-based na ito Pathfinder Club, lahat po ng dito na umaten ay non-members of the church. Ito po ang target na hindi lang church-based, meron din po tayong community-based Pathfinder Club na ginagawa sa panahon ito. That's why, sabi rito, ay dapat po natin itong maunawaan at maintindihan. As staff member, you will want to do your best to guide your Pathfinder along the path to Jesus. Alam mo, ito kasi na bilang isang staff member, ang pinaka-goal po natin ay magabayan po natin ating mga trainees doon sa paanan ni Jesus. Tayo po ay set an example for them that you will inspire other pathfinders to finish the course.
Wag po tayo magiging isang nakabibigay ng panghina ng loob, kundi tayo po maging courage. Alam po nyo, time will come, ma-experience nyo kapag training para sabihin ng iba sa inyo, ay parang ayaw ko na. Bakit? Parang nahihirapan ako. Especially po sa mga ah, ibang gawain na sabi na pag nakit, parang hindi ko kaya. No mga kapatid, ako pinapauna na ko kayo, being a trainee in Master Guide, always set your minds and hearts na ito ay kaya nyo. Wala pong magaling na kagad sa pagiging isang Master Guide, kundi lahat ay nagsisimula sa basic. Kahit ikaw po ay nagtraining sa military, nagtraining ka sa Police Academy, mga kapatid, kailangan po rin pong mag-undergo ng training sapagkat ito po ay isang bagay na dapat po nating malaman at matutunan. Sabi mo na, sir, nag-Boy Scout na po ako eh. No. Kailangan po rin mag-undergo po ng training sa pathfindering ministry. You need to be that path yourself in order to lead someone else. Kaya tayo po rito, sabi natin na ngayon, unahin ko na po kayo. Kasi narinig ko itong you need to path yourself in order to lead someone else. Kapag kayo po ay nagkaroon ng evaluation before your investiture, meron pong katanungan dyan na lagi po na tinatanong ng mga evaluator. Alam po yung tanong na ito? What is a master guide? So tandaan nyo, kung meron po kayong nasulat nyo na po ito, what is a master guide? Malamang sa inyo po ay hindi pa nyo masyado itong natakel. When we talk about master guide, can be defined in an easy way. Sabi rito, a master guide is a trained leader. Trained, past tense with ed. Kaya kapag kayo ay natapos, kayo ay isa ng trained leader. Kaya kayo magiging daan para mamuno sa iba bilang isang master guide o as a leader. Okay? So maliwanag po yun ha. A master guide is a trained leader. Set the right example, dedicate yourself of God, review the commitment you have made to Him and to the church. A good place to start that review in baptismal vows. Encourage Pathfinder to complete outreach honors. So, ang kailangan po ninyo ay 12 lang na honors in order na ikaw po ay ma-invest. Ano pa? Pathfinder to Pathfinder, support each other. Dito po mga kapatid, kaya sinabing Pathfinder to Pathfinder, support to each other. Lahat naman kayo mga trainees mga kapatid. Dito po ay body-body, sama-sama magtutulungan, walang iwanan. Kapag isang kasama nyo ay naiwan, tulungan nyo sa mga requirements na gusto niyang gumawa din pero ang oras niya ay kulang o hindi niya kaya, tulungan nyo sapagkat ito ay nagsusuporta kayo. Wala itong iwanan, walang pagalingan sapagkat kayo ay pare-pareho mga trainees, dapat ang bawat isa ay sinusuportahan ang bawat gawain. Kaya dito sabi rito, mahalaga na ito ay ating sanayin from now on. Kasi walang na-invest as MGT na hindi niya kailangan ang kanyang kapwa trainees. Kaya kailangan po natin ito sa ating pong pagtitrade. Next, ano pa rito? Club to community. Serve hot breakfast to the homeless. Dito papasok ito yung ano po ang ating gagawin in outreach club. Club to community by means of serving hot breakfast to the homeless. Isang papasok po rito yung food feeding, di ba? So, papasok po rito. Ano pa? Do a community club. Ito tinatawag na clean up drive sa ating community. Malamang sa inyo po ay ginagawa nyo nito. So, ibig sabihin, hindi na bago to. Distribute literature like Leaves of Autumn. Ito po kasi ay based po kasi ito sa sa ibang bansa. Kaya yung pero sa atin ay parang ang ginagawa kasi lang natin ay naglilinis lang ng mga kanal sa kalsada. Yung ginagawa po nating bahagi po ng club to community. The publication of truth in God's ordained plan as means of warning, comforting, reproving, exhorting, or convicting all those notice the silent voiceless messengers may be brought. Kaya dito po mga kapatid, sabi dito, ito po yung paraan na kung saan tayo po ay nagiging daan
sa ating pagsasanay bilang isang master guide na kung paano nagiging daan tayo upang makilala tayo sa ating community. Okay? Next, Pathfinder Community. In Adventist Friend to Pathfinder Club. Alam nyo mga kapatid, ang tanong ninyo, pwede bang mag-training po ng Pathfinder ang mga Adventist? Pwede. Kaya kaya sinabi ko, meron tayong community-based Pathfinder Club. Paano po sa loob ng church mag-train? Pwede. Pero mga kapatid, ang kanilang class ay hanggang guide lang. Hindi po sila pwedeng ma-invest as a master guide. Hanggang Pathfinder lang kanilang training. Bakit? Kasi hindi pa sila baptized as a Seventh-day Adventist. Pero mga kapatid, tandaan po natin, kung gusto silang, hindi sila Adventist, pero gusto silang maging master guide, dapat sila po ay mabaptize bilang isang Seventh-day Adventist. Pathfinder level involvement. Example, Pathfinder Bible Experience. Alam po ninyo, may mga requirements po kayo. Kagaya po ng Bible Experience, nandyan po ang Bible reading, yung Bible exposition, exposition. Magagawa po niya man dyan mga requirements nyo. Ano pa? Teen leadership training. Ano po ang teen leadership training? Ito po ay TLT. Malaman po ninyo ano siya ng TLT. Kasi po yung anak po namin ay nag-training po siya at the age of 12 as a ranger. Kasi wala po siyang kasing edad noon. Kaya ang ginawa po ay sumabay na sa mga MGTs. Pero ang kanya pong level ay teen leadership training. Hanggang dumating po sa age ng 18 years old na na-invest as a TLT at doon ng age of 18, doon pa lang siya na-invest as a master guide. Next, Camporite. Ito po ang isang pinaka dapat po nating dapat abangan, ang Camporite. Diyan po ngayon magkaroon tayo ng indoor camp and outdoor camp. So ibig sabihin, maranasan po natin to, ito pagdating ng panahon. So ibig sabihin, dapat ihanda po natin ating sarili. It's very exciting being part of this outreach program. Next, the local club. Involvement in local community events. Mga kapatid, I would like to remind you, kayo po ay mga MGTs. In order for you to recognize as MGT, after to be induct in your church, please always remember that always wear your neckerchief when we involve in any kind of outreach program. Kaya tandaan po natin, anumang event man yan, dapat po suot-suot po natin ang ating mga neckerchief upang tayo po ay may distinguish na tayo po ay mga trainee as a master guide. Hindi po dyan nagtatapos. Kaya tayo po ay mga master guide. Dapat po natin suot-suot ito ang ating neckerchief, especially in training, especially po sa camping or any event as far as master guide is concerned. Next, provide a church service at a nursing home. Paano ito gagawin? Alam po ninyo, ito po ay pagtulong sa mga may sakit, yung pag-aaruga sa mga nangangailangan. It's part of church service. And then, sabi dito, deliver small gifts to patients and families in the children's ward at local hospital. Nung kami po ay nagkaroon ng Global Youth Day, mga kapatid, at the same time, ang church anniversary, naging church anniversary po ng amin, nag-celebrate po kami ng church anniversary. Hindi po kami nag-celebrate inside the church. We celebrate the church anniversary through visiting hospitals will give them 2 apples and other fruits. And after that, we pray them. Kaya ito po ay mahalaga, mga kapatid, na sa inyo po, especially kayo pong mga MGTs, ay tanda po natin, ito po ay being part of the involvement in creative outreach in your local club. And then, Remembrance Day Parade. Kaya, maybe, or this year, ay mga kapatid, nagsimula na kayo sa training. Tayo po ay meron po tayo tinatawag na World Pathfinder Day. Ito po ay sineselebrate every 3rd Sabbath of the month. Yung World Pathfinder Day. Minsan ang ginagawa po activity dyan, pagkatapos po sa hapon, lumalabas po lahat po ng mga trainees
ang mga pathfinders, ang mga master guides to parade and give some pamphlets and other items that we need in our community. Kaya ito mga kapatid po ay mahalaga na ito po ay gawain ng isang sa outreach program ng ating iglesia. And then sabi rito, small group work. Ano pong small group work? Nandyan po ang staff to staff, staff to pathfinder, pathfinder to pathfinder, club to church family, club to community, pathfinder to community. Ito po yung mga small group na dapat po nating tandaan na mahalaga bilang bahagi ng creative outreach program. And then, small group work, it lasts for 15 minutes, divided into groups, and each group appointed one of the outreach connection above. List 5 creative outreach ideas to your outreach connection. Mga kapatid, o mga fellow leaders, ito po ay isang mahalaga. Tandaan po natin, kapag tayo po ay naglilingkod through our community, it is based on our hearts. It is based on Jesus or Christ method alone. Sapagkat ito po ay mahalaga na dapat po nating tandaan na pagbibigay po ito ng magandang paglilingkod at ang nakikita sa atin, hindi ang mga master guide, kundi the master guide of all master guide, walang iba kundi si Jesus Christ. Finally, mga kapatid, ito po ang pinaka-last na ating slide. Sabi rito, they will learn to pray as they work. They will be gifted with power to clothe the message of truth with sacred beauty. When the spiritual state of society in a community or nation appears hopeless, we must realize that nothing is impossible with God. The first step in church publishing was taken by brave pioneers. The last step requires that the same spirit as long as probation continues. Mga kapatid, nais ko pong kayong bigyan ng paalala para po sa atin. Ang tanong ko po sa inyo, bago po tayo magtapos, bakit ninyo gustong maging isang master guide? Unahin natin si Sir Mark. Bakit gusto nyo maging master guide, Sir? Para po madagdagan yung kaalaman when it comes to leadership, and then para din po madagdagan pa yung mga knowledge and information para makatulong when it comes to service. Okay, thank you very much. Okay, next, si Sir Erwin Andres. Bakit, Sir? Bakit mo gustong master guide? Same din po nung nilagay ko dun sa nag-answer po ako ng service to others po. Okay, to serve others. Okay, si Ma'am Maricel Ortega. Bakit nyo magiging isang master guide? To grow knowledge po and serve others. Okay, to grow na, serve others. Next, si Sir Danny Palaraw. Sir, bakit gusto mong maging master guide? To be fully equipped in the field of leadership po. Hmm. And many different techniques leadership through the method of Jesus Christ leadership. Okay, thank you very much. Next, si Sir Christian Cartesiano. Sir, bakit mo gustong maging master guide? Ano po, bali, gusto ko po matuto about sa leadership din po, and then mag-grow po spiritually. Yan po yung aking bakit gusto po. Okay. Yan po. Okay, thank you very much. Si Ma'am Maricel Martin. Ma'am, bakit gusto maging isang master guide? Para po tuto po at turuan din po ang mga bata. Okay, thank you. Si Ma'am Alma Palaraw. Ma'am Alma. Siguro pa para mas maging mas malapit sa Panginoon kasi siya yung ating pinaka the greatest master guide. Yes, thank you. Last, si Ma'am Elijah I. Sorena. Siguro asawa ni Sir ano to. Mga kapatid, thank you very much po sa lahat po ng inyong mga kasagutan. It is very important for us. Ngayon pa lamang,
At least alam na natin kung ano ang ating goal, bakit natin gustong master guide. Minsan kasi nagtatanong kami sa ganyan, alam po ang kanilang sinasagot? Kasi po ang ganda ng uniform nyo eh. Lalo kapag nakasuot kayo ng puti o kaya yung A2 na battle green, para kayong mga militar. Totoo yan mga kapatid, maganda magsuot, pero meron pong restriction sa pagsuot po niyan. Merong kalakip na responsibilidad kapag sinuot po natin yan. Alam po ninyo, kapag nakita nyo po yung mga master guide na maraming mga pins at mga nakasabit po sa kanilang mga balikat, sa kanilang sas, the more the pins that you have, the more sas, the more paths that you have in your sas or in your uniform, it's the bigger responsibility that you have. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po nila yan sinusuot na walang kalakip na responsibilidad. Ibig sabihin, kaya sinusuot niyan sapagkat lalo pong lumalaki ang kanilang responsibilidad sa larangan po ng leadership. Kaya mga kapatid, I hope and pray, sana po ang bilang na ito na nasimulan, siya rin po ang pagdating ng investiture, sila pa rin ay magsama-sama. Kaya sabi nga ng iba, sana hanggang finals ay makita-kita pa rin tayo pagdating ng panahon. May God bless us this evening and good evening to everyone.